Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon po, kumusta po kayo dyan? Kumusta po kayong lahat? So gusto ko po palang magpasalamat sa lahat po mga nag-subscribe po sa akin. Maraming pong salamat dahil nakarating na po ako sa 600 plus na subscribers. Salamat pong madami po sa suporta nyo. Kaya po ako nag-vlogs ulit kasi na-excite ako nang nakita ko yung naging nasa 600 plus na ako. Kasi that time po, last year, tinabad na ako mangisda kasi gawa ng ang hirap, sabi ko ang hirap mangisda. Lalo na pag pinuntahan mo, ang iba, hindi naman bumabalik sa iyo. Ayun, minsan may pumupunta din sa iyo, bigla ka na lang subscribes tapos biglang aalis. Kaya ang ginagawa ni Lolo YouTube, ini-spam yun. Kaya tayo ay nababawasan ng mga subscribers. Meron din na subscribers na pupuntahan ka, subscribes ka, tapos maya pag hindi ka, alimbawa pag siya ang umuna sa iyo, tapos siguro mga 1 hours o 2 hours na hindi ka pa bumabalik sa kanya, bigla niya na lang babawiin. So hindi, kaya ang ibang subscribers talaga hindi pare-pareho, pero ako po ay talagang malaking puso, buong puso ako nagpapasalamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin na hindi ako iniwanan. Kahit pa paano, nakarating na ako sa 600 plus na ngayon. So, maraming pong salamat po talaga. So, ngayon po ako ay magbabalik na uli sa pagbablogs kasi wala po talaga akong ibang ginagawa dito sa bahay kundi paikot-ikot lang, mag-alaga sa baby ko, maglilinis ng bahay. Ayun, kasi yung asawa ko wala po dito. Siguro 2 weeks na inalis, dinala ko siya sa rehabilitation kasi gawa ng ang asawa ko ay self withdrawal po dito sa bahay. Ako po yung natakot, kaya ginawa ko, nag-decide ako na dalhin na lang siya sa rehabilitation kahit against po yun sa kanya. So kaya yun, nung dinala ko siya doon, nagalit siya sa akin. Nung nakarating na kami dun sa rehabilitation, kasi ang akala niya dadalhin ko siya sa doktor. Yung kinausap ako ng management ng rehabilitation, dadalhin mo yung asawa mo sa doktor, hindi naman mawawala ang alcohol niya sa katawan, babalik pa rin yan. Kaya mas maigi na yan dyan sa rehab, nandito yan sa rehab, at least na magkakaroon siya ng improvement sa sarili niya. Kaya yun, pero ang kontrata nila sa withdrawal 6 months sa rehab. So yun nga ang problema. Ang isa pang problema is, guys, ito pa i-share ko sa inyo. Ang asawa ko ay dinala ko doon sa rehabilitation sa Seren Persona. So nagkaroon ng aberya kasi gawa ng hiningan ko sila ng kontrata nila, kasi pinapirmahan ako ng kontrata, pero nung hiningian ko, ayaw nila akong bigyan kasi gawa ng confidential daw nila yun. Nung sinabi ko, bakit hindi nyo ako, siyempre paano pala ako, sabi ko magbabayad ako tapos wala akong hinahawakan na kontrata natin dito sa asawa ko. Tapos yun, lumabas, siguro kinausap yung admin ng rehabilitation. Pagbalik, may dala ng xerox ng rehab, ng kontrata sa rehabilitation. Pero ang mahirap dito, ang problema dito, kasi nung nakita ko yung kontrata nila, walang perma ng admin at walang perma ng staff doon na nagmamanage sa asawa ko. Kaya yun, ang babalik ko doon sa kanila, ko-complain ko kasi gawa ng binigyan ako ng papel na parang listahan lang ng bibili sa palengke, kung yun ang babayaran ko, yung expenses, yung personal expenses, tapos yung sa medical package nila 7,000 yung medical package nila, tapos yung expenses 2,150.
Tapos, may store pa yung asawa ko. Siguro 418 yun. Then, tapos yung treatment fee every month is 20,000. So, ang babayaran ko this month it's 29,518. Yan po ang total nila. Kaya yung ginawa ko, hiningian ko sila ng kontrata, kasi gusto kong basihan yung kung totoo ay kung nandoon ba yung sa kontrata yung hiningi nila. Wala po yung store doon. Wala yung store, tapos wala din yung personal expenses. Kasi, siyempre ako naman ay mabusis Hindi naman tayo basta-basta na lang magbabayad, magtatanong kung tatanungin natin talagang mabusin natin kung bakit ganito ang babayaran ko. Yun. Ang sinagot lang sa akin sa cellphone, sabi ng ganon. Sabi ko, ano po itong personal expenses ng asawa ko? Kasi sabi ko, marami akong binigay. Lahat ng kailangan diyan sa baas ng asawa ko. Like, sabon na mabango. Tapos lahat. Kailangan niya siya, kulon. Tapos deodorant. Lahat. Basta sa personal expenses yan ang yan ang pagkakaalam ko. Tapos hiningi ko sa kanya, ano po yung mga, sabi ko doon sa may nagmamanage sa rehabilitation, ano yung personal expenses ng asawa ko. Yung binigyan na ako ng breakdown ng personal expenses. Nandoon yung check up sa ganyan, 450, 500, ganun. Nagulat ako. Tapos yung 1,000 escort daw ng asawa ko pag lalabas. Sabi ko, lumabas na ba yung asawa ko? Hindi pa daw. Kaya ayun, malaking question ako ngayon sa ko. Kasi iyan. Kaya sabi ko sa asawa ko, sabi ko sa kanila, ayusin niyo yan. Yung policy, yung patakaran niyo diyan, o kaya yung nyo, yung management niyo, kasi gawa ng anytime pwede ko kayong i-post, o kaya siyempre sabi ko nagba-vlogs ako, pwede ko kayong kung maganda ang yung inyong ang pagmamanage sa pasyente nyo, siyempre i-recommend ako kayo sa iba, sa mga kakilala ko na gusto din magpa-rehab. Kaya siguro nag-isip-isip po yung mga nag-manage sa amin doon. Mabait naman sila. Actually, yun lang pinakamurang rehabilitation dito sa nakakausap ko dito sa Laguna. Ang talagang permanent treatment fee every month is 20,000. So kaso ngayon daw, kasi gawa ng ni-request ko nga na ipamedical yung asawa ko before, o kaya i-check up yung asawa ko. Ng tawag dito, gawa ng nag-shake na nga yung asawa ko, nag-withdrawal na dito, hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Kasi doon, siyempre, talagang higpitan na siya doon, hindi na siya makakainom ng alak. Dito kahit nag-withdrawal siya, nakakainom siya ng alak Siyempre, natatakot din ako, alam kung anong nangyari doon. Kaya nag-worried ako. Kaya nung that time, pinagalitan ko yung management. Sabi ko, bakit hindi nyo pa yung pinapachikapan ng asawa ko? Kasi ang usapan natin, papachikap nyo, aalagaan yung asawa ko doon, aalagaan nyo ng maigi, kasi gawa ng siyempre, delikado sa kanya. Inayawan nga yan ng una kong pinuntahan na rehabilitation, kasi dapat daw nag-withdrawal ang asawa ko, nagde-detox ang asawa ko sa hospital, kasi sa edad ng asawa ko ay delikado sa kanya yun, pwedeng ikamatay niya yun. Kaya ako ay nag-worry din, yun. Ginawa ko. Ay, may tinawagan ng iba, ayun, sabi nung admin, sabi ng ganun, sila daw ay kompleto sila, may detox sila, at saka yan na nga. Kaya doon ko dinala yung asawa ko. So, simula January 11, hindi ko pa siya tapos hanggang ngayon, hindi pa kami nag-uusap ng asawa ko, hindi ko pa siya nakita. That time, nung hinatid ko siya doon, ayaw talaga ng asawa ko mag-stay doon kasi nakita walang doktor. Tapos yung ginawa, siguro, kasi siyempre nakapirman ako ng kontrata namin doon. Uuwi na sana kami. Kaya kaso yung asawa ko ay nauna na doon sa kotse namin.
bigla siyang hinarang ng mga nurse, niyaya siya doon sa sa receiving area. Sabi ng sabi, check upin natin sir ang yung dugo. Tapos yung asawa ko din sumama naman, ako naman ay sumunod doon. Tapos pagdating ko doon sa gate ng receiving room area, ayaw na akong papasukin ng mga tao doon. Tapos yung pinauwi na ako. Kaya ako din ay na-stress din ako ngayon na hindi ko din alam kung ang gagawin ko. Halos gusto ko nang kunin doon ang asawa ko kasi namimiss ko din kahit papaano, kahit asawa yung asawa ko. Siyempre, hindi ako sanay na hindi ko siya nakakausap, nakikita. Lalo na ngayon, nandito lang kami, tapos nakikita ko mga gamit niya, talagang sobrang nasasaktan din ako kasi hindi man lang kami nag-bye, nag-kiss bago kami umuwi. Basta na lang iniwanan ko siya doon, kaya napakasakit din sa kalooban ko na iwanan siya doon na basta. Pero kahit hindi kami nag-usap ng asawa ko, minsan nagsusulat ako, sabi ko asawa ko, sabi ko namimiss kita, sana paglabas mo diyan, bagong Carlos na ang makikita ko, hindi na nag-iinom. Ganyan, sabi ko, nagmingi din ako ng sorry sa sulat. Sabi ko, sorry asawa, sorry kung hindi ako nagsabi sa iyo ng goodbye, hindi ako nag-kiss sa iyo nung that time kasi kasi gusto ko talagang ma-stay ka diyan para magamot ka sa pagiging withdrawal mo. Kaya sa pag-withdrawal mo, alcohol withdrawal mo, kasi gusto ko din maging matagal ko pa siya makasama kasi sinasabi ko sa kanya, alam mo ba na ang tatay ko ay namatay sa alak. Yan din ang asawa ko. Halos ginagawa niya ng tubig kasi ang alak. Minsan niya maghapon siyang walang kain. Talagang alak siya. Ayun, nagdidisin na daw siya kung ano-anong kino-complain, ganun. Basta inom siya ng inom, walang araw siyang hindi umiinom talaga. Minsan dalawang malaking 4 kantos ang naubos niya sa isang araw. Kaya yan, sobrang stress ako. Kaya yun, nagpasalamat ako kay God na dahil pinadala na siguro ito ng sign na sabi ko, tama na yan. Kasi, yun, siguro kaya yun na, kahit sabihin pang hindi ko naman talaga namin afford na dalhin siya, afford na suportahan talaga dyan sa, sa rehabilitation. Talagang pinilit ko siya. Kasi ang pera nakukuha lang. Ang buhay hindi na mapapalitan. Kaya yun, siguro hindi ako pabayaan ni God na sana makuha ko yung mga gastusin namin this month. Kasi ang pera lang naman nakukuha ng asawa ko ay 70,000 ang pensyon. So may utang pa kami. Kaya yun. Kaya sobrang stress ako ngayon, guys. Kaya yun, nag-share ako. Wala pa akong makausap. So, maraming stress talaga, guys. Kaya ayan. Ano pa lang ngayon, 24 pa lang, makakausap ko pa ang asawa ko. February 11, hindi ko alam kung anong magiging reaction niya. Pag magkita kami ni Scarl ng anak ko. Ayan. Sana may pagbabago na kasi nag-agree na siya na doon. Nag-accept niya na nandoon na siya sa rehabilitation. Pero ang gusto niya 1 month lang. Pero ang sabi nung ng admin, sa 1 month daw, kung lalabas daw ang asawa ko ng 1 month, hindi daw, magiging useless lang daw yun kasi babalik lang daw yun sa pag-iinom yung asawa ko. Kaya kaya dapat daw niya 6 month daw ang talagang treatment ng pagre-rehab. Sana hindi aabot ng 6 months. Sana magkaroon ng improvement yung asawa ko sa rehabilitation na yun. Kasi alam nyo guys, doon sa rehab, hindi bawal ang pagsisigarilyo. Ganun pa rin. Nagsisigarilyo pa rin doon ang asawa ko. Yun gusto ko din sanang mawala sa kanya kasi siyempre masakit kaya ilanghapin yung usok. Di baling ikaw na lang yung manigarilyo, huwag lang ikaw yung lumanghap ng usok ng nagsisigarilyo. Yan lang guys ang ko ngayon, share ko sa inyo. Kaya gusto ko talaga mag-vlogs na para malibang ako kasi sobra talaga akong stress ngayon. Sana
yan nga lang, yun po, supportahan nyo lagi ang aking mga gagawing video. Sa ngayon po kasi, ano lang talaga, close up lang na ang gagawin ko. Hindi na muna ako mag-video ng baby ko. Kasi alam nyo naman siguro guys na talagang mahigpit na ngayon ang YouTube. Baka pag sinama ko ang baby ko dito sa bahay, pag vlogs, baka siyempre mawawalan ako ng comment section, i-off nila yung comment section ko. So, paano pa ako mangingisda niyan? Paano pa sila makakaano? Kaya yun. Kaya ako na muna ang magba-vlogs sa sarili ko, yung mag-share kung anong meron kami dito. So, yan guys, sa susunod guys na vlogs ko, i-share ko yung mga nag-experience ko ngayong taon na to. Lalo na ngayon na wala dito yung asawa ko. Yan lang guys. Salamat po sa inyong lahat. Sana patuloy nyo po akong suportahan. Please subscribe na lang po yung hindi pa po na-subscribe ako. Subscribe na lang po and share and like.